102.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na! At umpisa na nga po natin ang ating heart to heart ngayong Friday na ito. Friday, it's Munggo Day. Ano ba ulam? Ano ba nakahain? Ako, nag-request ako ang munggo. Tapos sabi ko baka meron yung Gigi, yung hindi masyadong malaki, yung medyo maliit lang, yung kain pati ulo. Sarap! Tapos pipigaan mo yung yung toyo. Toyo. Pipigaan mo ng kalamansi. Tapos pipit-pitan mo ng siling labu. Nakakagutom! Gusto ko na kumain. Ayan, at syempre, nandyan din. Yung kanin, bagong luto. Pwedeng. Naku, baka pwede nga yung kahit nga yung natirang kanin kagabi, ipatong mo dun sa bagong luto, yung medyo nagtututong, sasabawan mo ng ganoon, na mainit na sabaw ng munggo. Ang sarap. Tapos sabay tutok ka na dito sa H2H. Mas mapapasarap ang kain mo niyan. Friday na eh. Nakataas pa habang kumakain ha. Kahit nasa restaurant ha. Teka lang bahay na bahay siya. Nako mga kapatid, eto na, lakas na nga po ang inyong mga radyo at i-share na ang ating live stream for today. Ano ba ang ating mga ipamimigay ngayon? Mamimigay nga po tayo ng isang 250 pesos na cash. Mamimigay din tayo ng isang sulit TV box. At mamimigay nga po tayo ng mga problemang pwede nyong tulungang masolusyonan sa pamagitan ng ating HEART. Ayan, alam nyo naman, Friday ngayon, HEART segment tayo. O kaya naman ay doon sa Dear Kuya Poy segment natin. Kaya naman wag na nga ho nating patagalin pa at excited na ako makausap itong couple na ating makakasalamuha para sa HEART. Ay kapatid, pakinggan na nga po natin ito. Sa oras nating 17 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, i-share na ng i-share ang live stream natin now na. H2H Heart. HEART. Kala nyo yan, pero sige. Eto kutob. Kutob pero parang totoo. Yan ang sinabi. Matapos na mapansing may kakaibang kinikilos itong si Martha sa relasyon sa kanyang jowa na si Jonathan. Sa tuwing nagyayaya kasing makipagkita o makipag-date itong si Jonathan kay Martha ay palaging wrong timing daw. Palagi raw kasing may lakad na itong si Martha. Pero si Jonathan duda sa mga lakad ng kanyang girlfriend. Yan ay dahil hindi naman daw kasi ganoon ka-busy si Martha. At sa halip ay nabibigyan pa nga ito ng oras. May nag-iba Kaya ang matindi pa po sa lahat mga kapatid, kahit hindi raw kausapin ni Jonathan itong si Martha kasi nga nagtatampo, kahit ilang araw, okay lang daw kay Martha. At hindi rin daw nagtatampo naman si Martha sa kanyang katahimikan. Nagtatampo siya pero okay lang dun sa girlfriend. Anong nangyari dun? Kaya kausapin na nga po natin ngayon itong si Jonathan. Jonathan, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Ayun, si Jonathan ay taga Quezon City, 28 years old mga kapatid. Parang malungkot ang boses mo, Jonathan. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin iniimik? Hindi ka ba hinahanap-hanap naman itong si Martha? Tatlong araw na po kaming hindi magkausap Ayan, sabi mo kasi may kutob ka, meron ka napapansin. Gano'n na ba katagal ang inyong relationship ni Martha? 3 years po. Bali, magpo 4 years na po ngayong September. Ang plano ko pa naman po is magpo-propose po sana ako. Kaso lang po, nga po, hindi ko po alam anong gagawin. Kasi ayoko pong mapasubo din sa ganun po. Na sa isang relasyon na papasok na sa
ganitong relasyon. O yun. O sige, Hindi ko po mamaya. alam. Mamaya, malalaman naman natin kung pwede ka mag-propose pa rin sa kanya. Yan ang sinisigurado ko sa'yo. Nga lang, magpo-propose ka ng kasal or magpo-propose ka ng break-up. Pwede naman yun. Depende sa lalamanin ng pag-uusap mamaya. Ano, Jonathan? Ayan, pero sabi mo nga, kailan nag-umpisa itong parang pagiging malamig naman sa'yo nitong si Martha? Dati ba ay lagi kanyang hinahanap? Tara, punta tayo sa ganito, ganyan, magkita tayo. Ganyan ba ang attitude niya towards you? Yes po. Ngayong taon lang po, mga April po. Bali, niyaya po. Nung nung April po, lagi naman po kami lumalabas tuwing weekend, ganun po, kasi nga po busy din kami sa work parehas, Monday to Friday. Okay. Pero pag weekend po, ginagawa ko po ng paraan para makalabas kami. Pupunta po ako sa kanila, tapos minsan po alis kami, ganun. Mag-date po kami. Tapos nung mga April na po, mga late April na po, parang po lagi siya na may gagawin daw po. Weekend, tapos may work. Kaso alam ko naman po kasi yung niya trabaho niya na pag weekend po talaga wala siyang pasok. Kaya tapos sasabihin niya may pasok daw po siya, mag-overtime, parang ganun po. Mag-overtime. Pwede naman kasi yun. Ano ba ang trabaho nitong si Martha? Sa office po. Yun. Baka naman nag-overtime. Pero ibig sabihin, pwede namang Sabado or Linggo lang yan. Pero yung Sabado at Linggo, hindi na raw pwede. Yes po. Tapos napapansin ko din po na, yun nga po, pag na po kami, minsan nag-aaway po kami sa maliliit na bagay, tapos hindi na po siya nag-aano sa akin. Okay lang po sa kanya na hindi na pa ako nagre-reply, ganun. Tapos hindi pa ako nagte-text. Oo, so tama yung sinabi ko kanina, magtatampo ka sana, pero parang nababaliwala yung pagtatampo mo dahil walang pumapansin. 'Di ba? Isa yan sa paraan natin, magtatampo ko, hindi nga kita ite-text para ako naman hanapin mo. Hindi ka rin naman niya hinahanap. Ganun ba nangyayari? Yes po. Ganun po. Pero ito naman ang tanong ko sa iyo, no? Bago tayo magpatuloy, Jonathan, sigurado ba simula nung April, sigurado ka ba sa sarili mo na wala kang ginawang kasalanan sa kanya, pagkakamali na kaya siya naging ganyan, naging cold sa iyo? Baka may pinanggalingan na ikaw rin naman ang dahilan. Wala naman po. Sigurado ka, hindi siya nagtampo sa iyo. Baka naman wala po. Baka siya ay merong hinihiling sa iyo, hindi mo na pagbigyan, punta tayo sa ganito, ganyan, o kaya kain tayo sa ganyan, hindi mo pinagbigyan, baka ikaw yung unang ganyan, ginagantihan ka lang hanggang ngayon. Wala naman po. Wala. Hindi mo alam. Pero sige, umpisahan na rin natin kausapin si Martha ng Antipolo naman. So galing sa Quezon City, si Martha ay nasa Antipolo. Kasing edad din po ni Jonathan, 28 years old. Martha, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Siguro kanina narinig mo naman yung pag-uusap namin ni Jonathan, ano? Opo. Oo, so tama ba lahat ng impormasyon? Magpo 4 years na raw pala sana kayo kung maayos ang relationship ninyo. Ano ba nangyayari, Martha? Yan po kasi yung mahirap sa kanya. Hindi niya po nakikita yung side ng kung bakit at ano yung problema po namin dalawa. Yan, okay. Sige, so may problema. Martha, pwede bang sabihin mo sa amin ni Jonathan ang problema? Kasi kuya po, kahit naman po pagkasama kami, lagi naman siya nakatutok sa phone. Yung effort, parang napipilitan pa. Parang kung hindi po ako sasabi sa kanya, hindi po kami magkakaroon ng time. So ibig sabihin, ikaw lagi ang nag-i-initiate noon? Po. Okay. Ano pa? Tapos kuya po, hanggang sa yun po, nasasanay na lang po ako na kahit magkasama kami, no conversation, no deep talk, ni walang kamusta kung ano, may problema ganun? pa ba? Magkasama lang? Opo, wala lang, parang ganun lang, magkasama lang kami, yun lang po. Oo, tapos ikaw pa nagyaya noon para magkasama kayo. No, parang ganun, may time kuya po na ganun po, kaya pagka siya na po yung nag-aaya, parang nakakabalanggalan ako yan kasi parang wala naman pong nangyayari. Parang gano'n lang din. Parang pag magka-chat po kami, wala naman din pong nangyayari. Kaya minsan natanggi na po ako na
magkita pa, parang sayang lang sa pamasahe kung magkikita pa, tapos wala naman din po. Kung magkikita lang, padala mo na lang ng picture. Okay, sa naman nandito ka nga pero parang wala ka rin. Jonathan! Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo. Sabi mo wala kang ginagawang pagkukulang naman dito kay Martha. Yan na, nagsalita si Martha. Masyado ka raw tutok sa iyong cellphone, sa iyong gadgets. Ano ba nilalaro mo, ha, Jonathan? Jonathan? Naglalaro yata ng cellphone. Hello po. Hello, Jonathan? Yes po. Hello po. Parang naglalaro ka na naman ng cellphone. Ikausapin mo muna kami ni Martha naman. Bihira ka naman. Okay. May sinabi si Martha. Yun. Lagi ka raw nakatutok sa cellphone mo kahit magkasama na kayong dalawa. Ano ba naman yun? Naglalaro po ako ng ano? Mobile Legend po. Ayun nga. Yan ang napapala mo. Si Martha, sinasabi niya na ngayon na lagi ka raw naglalaro. Bukod doon sa lagi mong paglalaro, lagi ka nakatutok dyan, para ka lang daw tuod. Ha? Dinagdag ko na lang yun. Pero parang ganun nga, nandiyan ka sa tabi, pero walang nangyayari. Wala kayong mga napaplano. Natural, wala kayong mga pag-uusap. Alam mo na ngayon. Ano kaya ang dapat gawin? Iwasan ko na lang din po yung palagi nakatutok sa cellphone po pag magkasama po kami. Oo. So, ganun pag magkasama lang. Okay. Sigurado ka ba hindi ka nagse-cellphone ngayon? Sino yung inuubo sa inyo? Padadala namin ng gamot. Okay. Ako, Kuya Boy, sorry po. Inuubo na si Martha. Biruin mo. Ako pa nagtanong, ha, Jonathan, kay Martha, inuubo ka. Ikaw, hindi mo na napansin si Martha na inuubo. Alam mo ba yon, Jonathan? Hindi po. Kita mo? Mas alam ko pa sa'yo. Ibang tao ko sa inyong dalawa. Pero sige, eto na. Puntahan na natin, Martha. Sigurado bang wala ka namang... sabi mo nga na walang ka ng gana dahil kay nandyan, kay wala si Jonathan, parang wala lang rin nangyari. Ito bang relationship ninyo ay masasave pa? Ano kaya ang pwedeng gawin nitong jowa mo na nahumaling na dyan sa gadgets na yan, sa mga nilalaro sa cellphone? For me, Kuya Boy, siguro ayusin niya po muna yung sarili niya para malaman niya po yung worth and yung mga time na nagsunod ako sa kanya, tapos yung etong time na wala. Yun. Andito siya sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanya. Martha. Hello, Jonathan. Jonathan, kinakausap ka na naman ni Martha. Naglalaro na naman eh. Yes po. Naririnig ko po. Naririnig. Okay, sige. Sumagot ka naman. Medyo mahina lang po. Medyo lakasan mo nga yung boses mo, Martha. Sige, kausapin mo na to si Jonathan. Hello, Jonathan. Gusto ko lang sabihin na this time siguro kailangan muna natin ng space. Hindi sa may iba ko. Yun talaga yung gusto kong clear. Walang iba, walang kahit na walang kahit na sino. Gusto ko lang bigyan mo ng time kung baka kailangan mo ng time sa sarili mo. Bigyan mo ng time sa sarili mo para malaman mo yung mali at kulang sa relasyon natin. Tapos, willing naman ako at mahal kita eh. So, iintayin kita. Ayoko lang din humantong na magkakaroon pa tayo ng samaan ng loob at sakitan. Bago pa natin malaman na may mali na. Yun lang. This time, gusto ko ng space for you and for me. Yun lang. Ano may isasagot mo ron, Jonathan? Tama naman po siya. Tapos? Kung may nagawa mo po ako na yun nga po dahil sa Hindi, si Martha kausapin mo, Jonathan. Si Martha, narinig ka rin niya. Love, sorry kung minsan magkasama tayo tapos wala yung attention ko sa'yo. Papabayaan ko kung minsan magkasama tayo na papabayaan ko, hindi tayo nakakapag-usap. Minsan, yung attention nga na binibigay ko dapat sa'yo is napupunta nga sa paglalaro ko sa cellphone. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. And, ayun po. Yun.
Okay, ayun. Biglang para naputol yung sinasabi mo. Ayun po, umaatak na yung kalabang ko. Umaatak na sila. Ayan, pero Martha, narinig mo ba yun? Mayroon ba pag-asa na magkaroon pa ng second chance itong si Jonathan? Depende kuya po after nito kung paano yung magiging Yeah. conversation po namin. Pero ikaw naman din kasi, Jonathan, ha? You really have to be 100% there. Kapag ka pumunta ka, niyaya ka ni Martha, magkita tayo, hindi lang talaga kayo magtitinginan. Kasi kung gusto mo lang makita si Martha, sabi ko nga kanina, kahit pabiro, mag-ano ka na lang, mag-send ka na lang ng picture mo, ito ang ginagawa ko ngayon, nakaupo ako, naglalaba ako, o yan, ano bang gusto mong makita? Kaysa yung uupo ka lang dyan sa isang tabi, pag bumibisita ka pala sa kanya, tapos naglalaro ka lang rin naman ng cellphone mo. Of course, ayaw natin na, di ba merong biruan sa online na yung mga matatanda raw, sinasabi yan, kasi cellphone mo yan. Gusto mo ba? Nanawalan ka ng jowa, kasi cellphone mo lang. Gusto mo ba yan, Jonathan? Ayaw po. Yung kamay mo, yung mata mo, yung isip mo, ilagay mo, ibigay mo kay Martha kapag ka magkasama kayo. Ha, please, Jonathan? At isa yan sa pagpapakita na tayo ay gentleman. Isa yan sa pagpapakita na totoong mahal natin yung isang tao. Hindi lamang yung panahon, hindi lamang yung effort ang ipinapakita natin sa kanila, kundi yung buong tayo. Ha, yung total package, dapat nandun ka. Yung presence mo, hindi lang yung katawan mo. Dapat pati utak mo kasama yung mahal mo kapag ka nandun ka. Hindi yung kung saan-saan nandoon. Diba? Ikaw ba gusto mo na meron kang katabi, kasama mo, pero nasa iba yung iniisip, ganyan, pakanta-kanta, parang enjoy siya, pero hindi ikaw ang iniisip niya, hindi ikaw ang concern niya? Nice ba sa pakiramdam yon, Jonathan, sa tingin mo? Abay, ayaw ko po. Yun, ganun yung nararamdaman ni Martha. At Martha, tama ba yung mga sinabi kong yun? Yes, kuya po. Correct na correct. Yan. Please be 100% there. Ha? Physically, mentally, spiritually. Financially, bahala na kayo dun. Basta dapat nandun ka, ha? Pagka magkasama kayo nitong si Martha. I-surrender mo sa kanya yung phone mo. Kung talaga medyo nahihirapan kang bitiwan yan. Diyan nga muna yan. Ikaw nga muna ang mapindot-pindot ko ang likod. Saan ba ang masakit dito? Baka pwedeng mamasahe ko muna. Yan yung mga ganyan. Kung talaga nangangati ang mga daliri mo, kapipindot ka, lalaro ng Mobile Legends, ganoon. Ayan. Pero sige, tatanungin ko na nga kayo, ano ba ang desisyon ninyong dalawa para sa ating HEART o heart segment na ito? Half-half ba muna? O i-evaluate nyo ba? O approve na approve? Sige, Kuya Poy, subukan namin. O ayaw na, reject na, o yung try again. Sige, ikaw muna ang tatanungin ko, Martha. Half-half, kuya Poy. Half-half. Okay. Ikaw naman, Jonathan. Anong decision mo? Siguro kuya Poy, doon po ako sa subukan po namin. Balik po namin kung ano po yung dati na meron po kami. Yan. Dahil dati naman, I guess, hindi ka naman ganyang ka-addict dyan sa pinaglalaro mo, ha? Tama? Apa. Yun. Yes po. Yung attention mo, ibigay mo sa kanya, yung presence mo. Okay? Pero sa ngayon, pwede ba, Martha, na makabisita, mapatunayan itong si Jonathan sa'yo na nagbabago na siya? Opo, pwede po. Pwede naman. Magte-text na lang daw siya pagkatapos niya mag-Mobile Legends. Ayun lang. Okay? Okay lang ba, Martha? May tatapusin lang. Mag-cellphone na lang po. Ayan, meron ka bang gustong sabihin kay Martha, Jonathan? Sige, sabihin mo na. Love yun lang. Kailangan ko lang ng siguro. Balik na lang natin ulit. Try natin subukan ulit na ibalik sa dati kung anong meron tayo. Pasensya ka na kung yun nga, pumupunta ako dyan, tapos minsan magkikita tayo. Wala yung attention ko sa'yo. Yun lang po, Kuya Poy. Okay. Ikaw naman, Martha, ano pa ang gusto mong sabihin dito kay Jonathan? Go ahead.
prove yourself. Huwag Yeah. lang sana sa salita, sana sa gawa din. Yan. Handa ako, tanggapin ka naman gaya ng dati eh. Kasi yun naman din yung gusto kong mangyari. Mm. Just prove yourself. Ang galing. Alam mo, ang galing ni Martha. Oh, yeah. Ganun yun. Patunayan mo. Hindi lang sa salita. Oh, pati sa gawa. Patunayan mo na lang. Ay, nako. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? So, iyan na nga po. Thank you, Jonathan and Martha. Thank you po, Dr. Alright, maraming salamat. Balitaan nyo kami kapag kayo nagkabalikan na. Yung proposal mo, Jonathan, i-hold mo muna. Oh, mukhang hindi pa yan. Magbago ka raw muna. At ito na nga ang love question of the day natin. Dapat nga bang nakabase ang pagbeso kung cute ang suitor? Ayan, so sige. Eto na nga ang inyong mga komento mga kapatid. Sabi ni Gail Enriquez, mapa-cute man o hindi, dapat may consent. Huwag namang biglain yung tao na bebesuhin. Anyway, nakikipagbesuhan lang ako sa mga close friends ko na at sa family. Pero kapag hindi naman masyadong close, handshake lang, pwede na. Ayan, si Darwin Rosel sabi niya, ay hindi. Parang may discrimination na kasi kapag ibinase pa sa itsura yung pagbeso. Ayan, si Donna May Solomon, nope. Base pa rin po ito sa'yo kung papayagan mo siyang gawin yun sa'yo. No matter kung pangit ba o gwapo ba yung suitor mo, kung di ka naman agree sa gagawin niya, well, it doesn't matter po. Kaya nga sa mga guys dyan ha, always respect the girl you're courting para hindi ma-off ang nililigawan mo. Ganoon. Si JR Galion, sabi niya, it is not based on whether your suitor is cute or not. Kissing is giving respect to another person, whether he's cute or not. You should give it to him because we Filipinos are natural. Whatever that means. Ayan, si Mary France, ang pagbeso naman is a sign ng paggalang. So kahit anong itsura ng tao, wala namang problema sa akin yun. At least, hindi ba ginagalang ka kesa naman binabastos ka? Ganoon. Si Ronald Tumbaga, sabi niya, walang pagpapakyut kung ang dalawang nagbebeso-beso ay meron namang pagkakaunawaan. Pero kung ano to? Hindi naman patutsada ito. Okay. Pero kung patutsada ito sa gitna ng publiko, ng mga politiko na nakasalubong halimbawa sa palengke, parang namang nakakainis. Pero sa dalawang nagmamahalan o may pagkakaunawaan, wapakels na tayo. Hayaan na lang natin sila na magpa-cute, harmless naman po sila. Ayan, sabi naman ni Cecil Ropeta, ay oo naman, lalo na kung pogi at matagal mo ng crush. Pero, yun nangyari sa isang show, si girl umiwas talaga kasi hindi kagwapuhan si boy. Pero kung gwapo yun, I'm sure kikiligin pa nga yun at proud pa. Ayan, pero eto naman ho na pag-uusapan lang natin mga kapatid ha. This is not meant to offend anyone or to protect or to attack. 'Di ba? Hindi naman po. Napag-uusapan lang yung beso-beso na yan. Pero para sa mga manliligaw ho talaga, ay magkasya na muna tayo o dun sa pagtansya-tansya na handshake muna. Ganyaan. Kasi ang tanong naman natin, dapat ba nakabase ang pagbeso kung cute ang suitor? Ayan, sabi ko nga kanina sa pag-uusap namin ni Kuya Lourdes de Vera, ako nararamdaman ko sa tao, kahit sino pa yan na kapag ka medyo naka-hyperextend yung kanyang kamay, nakadiretso, wag ka nang mag-attempt na bumeso dahil more often than not, hindi na dapat bumeso pa. Yan, para sa mga kababaihan. Kanina rin may kausap akong babae dito na kasing idaran ko para medyo, 'di ba? Para maganda rin yung kwentuhan namin. Sabi niya, hindi ko rin naman lahat binebeso unless kung close na kami or more than one time na rin kami nag-meet at alam ko na safe ako around him. Ayan, pwede naman magbeso. Ayan, pero kapag nakaramdam ako ng iba, regardless of his itsura, hindi talaga. Hindi. Kapag meron akong kakaibang something. Pero ito para sa mga kalalakihan lang, tip, para hindi tayo nagaganyan, dahan-dahan. Kung sakaling bebeso kayo, may pakiramdam may pakiramdaman, wag basta hihilahin. Ayan ang inyong bebesuhan. Ganoon lang naman yun. Okay? Wag hila na may pamimwersa. Alisin nyo po iyan.
Oo, kailangan may paggalang ang ating, pati yung pakikipagkamay. Ayan, kailangan merong conviction, merong paggalang pa rin. Hindi yung maka-chancing lang kasi meron ding pakikipag-handshake na gusto lang makahawak ng kamay o bahagi ng katawan ng isang tao. Pero bottom line is, pakita natin ang respeto hindi lang sa salita kundi pati sa ating mga ginagawa. I-announce ko na nga po ang first winner natin ng Sulit TV Box na si Dina Molo Casaol na merong advice sa ating H2H Confessions. Dina Molo Casaol, winner ka na ng Sulit TV Box. Ang 250 pesos natin na pamimigay, mamaya po yan ha sa pagtatapos ng ating programa. Kaya naman dyan ka lang kapatid. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Naomi, 28 years old mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ang totoo niyan, Kuya Poy, 5 buwan na akong hiwalay sa 8 taon kong boyfriend na si Marvin. Mismo ang ex-boyfriend ko ang nagdesisyon na makipaghiwalay sa akin, Kuya Poy. Ang explanation niya sa akin ay gusto niya raw kasing magkaroon ng oras para naman sa sarili niya. Marami raw kasi siyang mga bagay na gusto pang gawin na mag-isa. Kuya Poy, habang pinakikinggan ko ang mga lumalabas na mga salita sa bibig niya ay parang hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang hugot na yon ni Marvin. Ang pagkakaalam ko kasi ay never kong ipinaranas sa kanya na sinakal o kahit man lang pinagbawalan siya sa buong takbo ng 8 taon naming relasyon. Kaya nga laking pagtataka ko nang aminin niya yun sa akin. Ang paliwanag sa akin ni Marvin, gusto niya raw munang sulitin ang oras bago siya magpakasal. Opo, Kuya Poy, nasa planning stage na kasi kami ng aming pagpapakasal. Pakiramdam ko nga ay napaka-toxic ko during that time kaya nasabi niya sa akin ang mga katagang yun. Pero ang suspetsyang yun ay mali naman pala. 2 linggo lang matapos ang pakikipaghiwalay sa akin ni Marvin ay may dinala siyang babae sa aming dating kwarto. Hindi ko na idedetalye pa ang babaeng ipinalit sa akin ni ex-boyfriend, Kuya Poy, pero sa palagay ko, nagkatuluyan na nga talaga silang dalawa. Sayang lang at ipinaglaban ko pa siya noon ng 1 buwan sa pag-asang baka sakaling maisalba pa ang aming 8 taong pinaghirapang relasyon. Hindi ko lang talaga sukat akalain na sa loob ng halos 1 dekadang pag-iibigan ay mauuwi rin sa hiwalayan ang pinaplano na sana naming pagpapakasal. Makalipas ang 4 na buwan na walang komunikasyon at hindi pakikipagkita sa kanya, Kuya Poy, akala ko naka-move on na ako. Akala ko ay masaya na ulit ako kasi wala na akong inisip kundi ang sarili ko, pero bakit ba ganun? Nang makita kong magkasama sina Marvin at ang babaeng ipinalit niya sa akin, ay para bang bumalik ang lahat ng sakit sa aking dibdib. Ang panahon na palagi akong nagmamakaawa at humihingi ng limos na pag-ibig na sana'y dumating ang pagkakataong mahalin niya ulit ako. Muli akong nawasak ng pagkakataong yun. Masakit para sa akin, Kuya Poy. Walang katumbas na sakit ang piliing iwanan ka ng taong minahal mo ng mahabang panahon. Wala mang katiyakan kung kailan ito matatapos. Umaasa pa rin ako na sana ay pabilisin ng panahon ang pagpapagaling ng sakit na nararamdaman ko. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Sana ay matulungan ninyo ako sa pinagdaraanan kong pagsubok at nagpapaalala sa pilit kong nilalayuan na karanasan. Lubos na gumagalang, Naomi. Dear Kuya Poy, Mga kapatid, diyan na nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Naomi. Halos 1 dekada ng pagsasama na nauwi lamang sa wala at gumawa pa ng iba-ibang mga excuse itong kanyang partner na si Marvin. Pero wala rin.
na laman niya rin na ito palang si Marvin ang merong hidden agenda, ayaw na rin pala talaga sa kanya. Ang tao ho talaga gagawa at gagawa ng paraan kung ayaw na sa'yo. Pero minsan nga ho, mas masarap pa na malaman yung katotohanan kesa naman yung inililigaw ka pa, pero ang bottom line lang rin naman ay iiwanan ka. Pero sa nangyari nga sa iyo, Naomi, at syempre sa iba pang mga nakikinig sa atin na nakaranas nitong mapait na experience na pinagdaraanan ngayon ni Naomi, hindi siya ang nakatadhana sa iyo. Yan ang pakatatandaan ninyo. Hindi siya ang nakatadhana para sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka sapat sa pagmamahal na ibinigay mo sa mahabang panahon. Ang totoong nangyari dyan ay hindi niya kaya yung nag-uumapaw na pag-ibig na ibinibigay mo. Kaya siya yung nang iwan sa'yo. Siya ang hindi sapat sa'yo. Dahil hindi lahat ng naiiwan ay silang mga nagkulang. Kadalasan nga po mga kapatid sobra-sobra pa nga na magmahal silang mga naiiwan. Kaya umaalis yung mga hindi kayang saluhin yung maio-offer mo na pag-ibig. Kaya don't feel bad. Sige, okay lang, iiyak mo ngayon. Siyempre, nang hinayang ka, nag-invest ka rin ng panahon, nag-invest ka ng pagmamahal at kung ano-ano pa ng mga pangarap with him or with her. Pero kapag ayaw niya na, wala tayong ibang magagawa kundi mag-move on at hanapin yung taong sapat sa kaya nating ibuhos na pagmamahal para sa kanya. Ang importante ay hindi nababago ang pagtingin mo sa pag-ibig. Mga kapatid, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At syempre, eto na rin po ang pagkakataon para naman pasalamatan natin ang mga nakasama natin ng isang linggo na naman sa ating programa. Ang mga taong nasa likod ng programang H2H Heart to Heart, sa ating mga program assistants sina Bea Rodriguez, Ed Acerada, ang mag-birthday next week na si Jaire Ann Manipon. Manlilibre po siya, manlilibre. Hindi ko lang po alam, nakalive daw siya. Ganyan ka ha. Si Miss Nia Bugarin de Guzman, maraming salamat. Ang aking kahuntahan kanina tungkol sa beso-beso na yan. Ayan ang mga studio technicians natin, sina Aaron Tolentino, si Ron Eugene Cruz. Thank you so very much mga sir. Ayan, at syempre ang ating technical director, sina Joey Perez, si Direk Nanding Bazarte at si Miss Grace Toledo, at ang ating researcher na si Rema Anwar, at ang ating executive producer na si Jeff Batlangao. Maraming salamat po sa inyo. Masayang-masaya po kami sa isang linggo na naman natin pagsasama, pero mas masaya kami dahil may pamimigay pa kaming papremyo Kala nyo 250 pesos na cash. Para sa iyo to, ang layo ng pinanggalingan. Mula sa Mercedes, Camarines Norte, Cecil Ropeta, 250 pesos para sa iyo. Sumagot po siya sa ating love question of the day. Mga kapatid, ang aming pong paalaala sa Sunday, 12 noon hanggang alas 3 ng hapon, magsama-sama po ulit tayo para sa ating catch-up episodes ng H2H Heart to Heart. Sunday po yan at 12 noon. Maraming salamat. Till next week, nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.